May dalawang factors ang global migration, ang push and pull factor. Sila ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang mas pinipiling mag-migrate sa ibang lugar o bansa. Ang push factor ay nagtutulak sa isang tao na lisanin ang kanyang lugar o bansa. Isa na rito sa mga halimbawa ay ang kahirapan, kawalan ng trabaho, diskriminasyon at kalamidad. Habang ang pull factor naman ay humihikayat sa isang tao para lumipat sa ibang lugar o bansa. Isa na sa mga halimbawa nito ay mas mataas ang sahod, mas magandang oportunidad sa trabaho at ligtas na pamumuhay. Kapag ikaw ay magmamigrate sa ibang bansa, ay kailangan mong ikonsidera ang tatlong ito. Una, ang tradisyon. Kailangan mong alamin at igalang ang kanilang tradisyon upang madaling makibagay at magkaroon ng mas maayos na pakikitungo sa mga tao sa bansang iyong lilipatan. Pangalawa, cost of living. Mahalaga na malaman mo ang mga gastusin sa lugar ng iyong nilipatan kung gaano kamahal o kamura ang pamumuhay sa lugar. Kasama na dyan ang pagkain, tirahan, at iba't iba pang araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, their beliefs. Dapat mong isalang-alang ang kanilang rehiyon, paniniwala, kaugalian ng mga tao upang mapanatili ang respeto sa kanilang kultura. Bago tayo lumipat sa ibang bansa, hindi lamang trabaho o kita ang dapat tingnan, kundi pati ang kultura, pamumuhay at paniniwala ng bansang pupuntahan. Isa sa magandang bagay sa migration ay ang pagdating ng maraming dayuhan dito sa Pilipinas. Sila ay naaakit sa ating mayamang kultura, masasarap na pagkain at magagandang tourist spot. Dahil dito, nakakatulong ang migration sa pagpapakilala ng ating bansa sa ibang tao at sa mga pagpapaunlad ng turismo. Dadako naman tayo sa government programs related to migration. May tatlong programs ang migration. Una na rito ay ang POAA or Philippine Overseas Employment Administration. Ang POAA ay ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa pagpapadala ng mga Pilipino upang magtrabaho sa ibang bansa. Tinitiyak nila na ang mga manggagawa ay dumadaraan sa tamang proseso at may legal na kontrata upang maiwasan ang illegal recruitment at pang-aabuso. Halimbawa na lang nito ay isang nurse na gustong magtrabaho sa Canada ay dadaan muna sa POAA upang masiguro na legal ang recruitment agency at naaprubahan ang kanyang kontrata bago siya umalis ng bansa. Pangalawa naman ay ang OWA or Overseas Workers Welfare Administration. Ang OWA ay nagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga overseas Filipino workers o OFW at sa kanilang pamilya. Sila ang nagbibigay ng mga benepisyo tulad ng insurance, scholarship para sa mga anak, tulong pinansyal at repatriation kapag may problema o sakuna. Halimbawa na lang ito, kapag nagkasakit o nawala ng trabaho ang isang OFW sa Saudi Arabia, maaring lapitan ng kanyang pamilya ang OWA para sa tulong pinansyal o pagpapauwi sa Pilipinas. Ang panghuli naman ay ang DFA o Department of Foreign Affairs. Ang DFA tumutulong sa mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa panahon ng kagipitan tulad ng digmaan, sakuna o pang-aabuso. Sila rin ang naglalabas ng passport at tumutulong sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong legal sa mga embahada. Halimbawa na lang nito ay noong nagkaroon ng kaguluhan sa Middle East, ang DFA ang nag-oorganisa ng reputasyon o ligtas na pagpapauwi ng mga OFW pabalik sa Pilipinas. Ang kabuuan nitong tatlong ahensya ay nagtutulungan upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa mula sa proseso ng pag-alis hanggang sa kanilang kaligtasan habang nasa ibang lugar. Yan lang po at maraming salamat.